Isang magayang hapon po muli sa inyo mga minamahal na kapatid. Una po sa lahat, samahan po ninyo ko na magpasalamat sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay na nakikita at di nakikita. Muli po ang akin pong sasabihin ay hindi nagmula sa akin. Mula po ito sa aking mga narinig, nakita at mga babasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos mula sa talat. Sa mga nakaraang episode po natin, sa mga nakaraang pagpapahayag natin, ay unti-unti po natin binubuksan kung ano ang hiwaga na nababalot sa Santong Ebanghelyo sa mga salitang iniwan po ng Diyos na atin pong mapag-aaralan na ito po ang magbubukas ng ating kamalayan kung paano po natin maunawaan ang lahat po ng iniwan ng ating Panginoon. Sapagat ang mga salitang iniwan po ng ating Diyos ay punong-puno ito ng hiwaga, punong-puno ito ng katanungan at mga kalihiman na kinakailangan na ito po yung ating pong maunawaan upang magkaroon po tayo ng tunay na pananampalataya at isang kaalaman. Sapagkat ang hangarin po ng ating Diyos ay magkaroon lamang ng Diyos na isang kinikilala. Hindi po katulad ngayon mga minamahal na kapatid na napakarami po na kinikilala ng mga tao o ng bawat mananampalataya. Ngunit kung ating pag-aaralan mga minamahal na kapatid, ang Diyos po ay isa na siyang lumikha ng lahat ng mga bagay. Ito po yung tinatalakay natin upang sa ganon ay magkaroon tayo ng kamalayan, kaunawaan sa mga salitang iniwan po niya. Sa mga tinalakay po natin nakaraan, mga minamahal na kapatid, yung kung papaanong ang Diyos ay nagkaroon ng kasaysayan na ito po yung hindi po na ipaunawa ng tao, bagay na nasusulat po na ang tanging makapagpapahayag nito ay siya rin na Panginoon. Nakatulad po ng nakasaad po sa aklat po ng Amos, kabanata po ay 3 talata ng 7 na ang nakasulat po ay ganito. Aklat po ng Amos, kabanata 3 talata ng 7 ang nakasulat po ay ganito. Mabiyayang aking sa ating lahat mga kapatid. Muli ang sasabihin ko hindi magmumula sa akin, mula sa aming narinig na kita at basahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po yung mababasa po natin sa aklat po ng Amos, kabanata po 3 talata ang 7. Tunay na ang Panginoong Diyos ay walang gagawin kundi kanyang ihahayag ang kanyang lihim sa kanyang mga lingkod na mga propeta. So yun po yung gagawin po ng Diyos kung kaya kinakailangan po na siya mismo ang makapagturo o magturo sa atin upang atin pong mapag-unawa ang mga salitang iniwan niya. Dahil kung sa pamamagitan lamang po natin ng mga tao na hindi po sa pamamagitan po ng kanyang gabay at turo ay hindi po natin siguradong matutuklasan ang mga hiwagang nakabalot dito. Kung kahit pinahayag po natin noong nakaraan na sinasabi nga po ng ating si Apostol Pablo na yung makapangyarihan ang siyang makapagpapaunawa at makapagpapahayag ng pangaral ni Pablo, sampu na rin po ng pagtuturo ng ating Panginoon. Nakalimitan po natin pinapabasa ito upang sa ganon ay mapagtanto po natin mga minamahal na kapatid na yung inihintay po ng marami, na ang akala ng marami ay may kakayahan na ang tao na unawain ito, pero sa katotohanan mga kapatid, siya lang na Panginoon ang makapagtuturo at makapaghahayag ng kanyang pagkasino. Na ito po yung mababasa natin sa aklat po ng mga taga Roma, kabanata po 16, talata ng 24, 25, 26 na talata po yan. Isang kabiyayang ating sa ating lahat mga kapatid. Tulad ng ulit ng ating kapatid, ang aming pong sasabihin ay hindi po mula sa amin, kundi mula sa aming narinig, nakita at nabasa mula po sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala. Ganito mga kapatid ang ating mabasa po sa aklat ng Roma sa kabanata 6 sa talatang 25 hanggang 26. At ngayon sa Kanya na makapangyarihan na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangangaral ni Jesucristo, ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahong walang hanggan, natapwat na hayag na ngayon. At sa pamamagitan ng mga kasulatan ng mga propeta ayon sa ipinag-uutos ng Diyos na walang hanggan, ay ipinagkikilala sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. So maliwanag po sa binasa ng ating kapatid na kinakailang ipahayag sa lahat ng mga bansa upang magsitalima sa pananampalataya. Bakit po ba ganun ang tema? Na kung hindi ipahayag yung hiwaga ay hindi magsitalima ang tao sa pananampalataya.
Sapagkat ang tunay na pananampalataya, mga kapatid, yung tunay na naunawaan mo, nakikilala mo yung iyong pinaniniwalaan at kung paano mo ito gaganapin yung kanyang kalooban. Dahil ang isang pagtupad o pananampalataya ng walang gawa, ito po ay baog ayon po sa nakasulat. Kaya't kailangan kung talagang tayo sumasampalataya, ay sigurado natin na kaya natin gawin ang katulad ng ginawa ng ating Panginoon na ayon din po sa sinabi ng ating Jesucristo sa aklat po ng Juan, Kabanata po 14, talataan ng 2 ay may nakasulat pong ganito. Aklat po ng Juan, Kabanata 14, talataan ng 12, ang nakasulat po ay ganito. Ang mabiyayang araw po ng kapatid. Mula po sa lahat, ang aking pong sasabihin, hindi magmumula sa akin mula sa gabay ng tinig ng Diyos, buhat sa tao. Ganito po mga kapatid ang nasusulat sa Juan, ang kabanata po niya ay 14, ang talata po niya ay 12. yung 2 ay ganito. Katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa. At lalong dakila ang mga gawa kaysa rito ay gagawin niya. Sapagkat ako'y paroroon sa Ama. So maliwanag po sa binasa ng ating kapatid, ang sabi ng ating Jesucristo, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Ang sa akin ay sumasampalataya, ay gagawin din naman niya ang mga gawang aking ginawa at lalong dakilang mga gawa, kaysa nito'y gagawin niya, sapagkat ako'y paroroon sa Ama. Binanggit po ng ating Apostol Pablo na kaya po ihahayag ang mga hiwaga upang ang mga tao ay manatili sa pananampalataya. Papaano ang mananampalataya ang isang tao at gagawa ng katulad ng ginawa ng ating Panginoon kung hindi naman niya nauunawaan ang mga salitang iniwan po ng ating Diyos? Kaya kung pag-aaralan natin mga mabuti mga kapatid, subukan niyo sabihin sa mga tao ito. Sasabihin nila sa iyo, paano mong gagawin ang ginawa ni Jesucristo? Subukan mo nga magpapako sa cross. Mga ganyan po ang pananalita ng mga tao. Pero ang totoo po niyan kapatid, hindi po ginawa ni Jesucristo na ipinako siya sa cross, kundi ginawa ito sa Kanya. Ang ginawa ng ating Jesucristo, bumuhay ng patay, nagpadilat ng bulag, nagpalakad ng lumpo, nanggamot ng iba't ibang karamdaman. Yun po yung gawa ng ating Jesucristo. Pero yung pagpako sa Kanya sa cross, hindi po niya gawa yan. Yan ang ginawa sa Kanya. Ngunit yung sinasabi po dito, kailangan gawin natin ang katulad ng Kanyang ginawa at lalong dakilang gaway gagawin natin sapagkat parang sa Ama. Na ito mga kapatid, kung hindi natin matatagpuan yung magtuturo sa atin. Kaya nga sinasabi namin sa inyo mga kapatid, na sa pamagitan po ng gabay, ng tinig ng Diyos mo sa tala, maliwanag ang sinabi po ni Apostol Pablo, at ngayon sa Kanya na makapangyarihan, na sa inyo'y makapagpapatibay ayon sa aking ebanghelyo at sa pangalan ni Jesucristo. Papaano kung hindi dumating yung makapangyarihan na siyang magpapatibay at magpapahayag doon sa pangalan ni Jesucristo? Siguradong hindi natin malalaman ang tiwaga nito. Ganyan po kalihim mga kapatid, ganyan po kahiwaga at ganyan kahalaga yung pong ating ginagawang pagtalakay dahil ito po hindi mula sa amin, hindi nagmula sa akin, kundi sa pamagitan po ng gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Marami po ang nakatala sa Santong Kasulatan na kailanman ay hindi po kayang talakayin ito ng tao, maliban na ito ipagkaloob po ng Diyos. At saka kailangan ang isang tao mga kapatid ay mabuksan ang kanyang kaisipan. Dahil maliwanag po sa mga pinag-aralan natin mga karaan na mayroon pong magbubukas. Minsan na po natin tinalakayan. Katulad po ng nakasaad po dito sa aklat pong Apokalipsis. Babasahin po natin mga kapatid at unawain po natin mabuti. Mababasa po natin yan sa Apokalipsis, kabanata po ay 22, talataan ng 2 na ganito po ang nakasulat. At pakinggan ninyong mabuti mga minamahal na kapatid at subukan natin itong unawain kung kaya talagang ipahayag ng tao. Mabayang hapon po sa ating mga kapatid. Puro po sa lahat ng araw po sasabihin, hindi po ito mula sa akin, mula po ito sa akin mga narinig, nakita at babasahin mula po sa gabay ng tinig ng Diyos buhat sa tala. Ganito po ang nakasulat dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang kabanata po ay 22 at ang talata po ay 2. Sa gitna ng lansang yaon at sa tapo rito ng ilog at sa ibayo nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan,
At ang dahon ng punong kahoy ay nagpapagaling sa mga bansa. Liwanag po, binasa ng ating kapatid. Uulitin ko lang po at dahan-dahanin para atin pong mapagtanto. Sabi ni Jesus sa panulat ni Juan, at sa gitna ng lansangan yaon. So meron pong tinutukoy na lansangan ang ating Panginoong Jesucristo. At sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga bawat buwan. At ang dahon daw punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Papaano uunawain ng tao ito kung wala pong makapagtuturo? Kaya nga maliwanag sa sinabi po ni Apostol Pablo na ngayon sa kanya na makapangyarihan na sa inyo makapagpapatibay ayon sa aking Panginoon at sa pangangaral ni Jesucristo. Ayon sa pahayag ng hiwaga na natago sa katahimikan ng panahon walang hanggan. Datapwat na hayag na ngayon. Kahit panahon na mga minamahal na kapatid, ng lahat ng hiwaga nito ay maihayag sa lahat ng mga tao upang mapagtanto natin at maunawaan natin upang sa ganon ay atin pong magawa yung bilin niya na ang sa akin ay sumasampalataya, gagawin din niya ang gawang aking ginawa at lalong dakilang gawa ay gagawin niya sapagkat ako'y Panginoon siya. Balikan po natin mga kapatid ang Apokalipsis 22:2 nang sabi niya at sa gitna ng lansangan yaon. Saan kaya natin hahanapin yung lansangan? Alalahanin po natin mga kapatid, ito po ay salita ng Diyos, kasaysayan ng Diyos. Katunayan kapatid, hindi lugar ang tinutukoy niya o saan paman. Ito'y naka-address lahat sa Diyos. Kaya sinabi niya sa gitna ng lansangan yaon. Bakit po natin sinasabing naka-address sa Diyos? Yung lansangang tinutukoy niya, walang iba kundi ang ating Panginoon. Bakit? Ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagsabi, ako ang daan. So siya yung lansangan. Diferensya ang sinabi ng ating Panginoon Kristo at sa gitna ng lansangan yaon, hindi siya. Kung siya sana at sa gitna ng lansangan ito, siya sana yun. Pero ang sabi niya at sa gitna ng lansangan yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy ng buhay. Sipin po ninyo, hindi ngayon matanto ng tao kung saan nakapwesto, saan nakalugar, saan nakatayo yung punong kahoy ng buhay. Sa gitna ng lansangan, sa dako rito ng ilog, o sa ibayo. Nakakalito, mga minamahal na ito. Pero sa pamagitan po ng hiwaga at kalihiman, sa pamagitan po ng mga aral na tinuro po ng tinig ng Diyos po sa sala, at sa mga pamamarang iniwan po ng ating si Charles Piao, sa kanang ating amang Moses, matutuklasan po natin na meron pong itinilihim na salita na matatagpuan lang po natin sa iba't ibang salita. Kaya nga mga kapatid, meron pong itinago ang salita ang Diyos, ginamit ang salitang English, meron ginamit ang salitang Tagalog. Iba't iba po niya itinago yung kanyang lihim. Meron po ako isusulat na binasa po ng ating kapatid. Ang sabi po doon, at sa dako rito ng ilog. Nung sabihin niyang dako rito ng ilog, tanggalin ko po ito. Sa dako rito ng ilog. At sa ibayo nito, iniisip po niyo sa kabila, pero ang totoo, yung ibabayo niya, naroon ang punong kahoy ng buhay. Bakit siya ang punong kahoy ng buhay? Wala pong puno kundi ang Panginoon dahil siya nasabi, ako ang puno. Kaya kung susulat natin yung sa ilog na binabanggit niya, at sa gitna ko ito ng ilog doon po ito. Siya yung puno. Siya yung Panginoon. At sa dako rito ng ilog at sa ibayo nito, yung kanya ibabayo, naroon ang punong kahoy ng buhay. Siya yung ilog na namumunga ng 12 iba't ibang bunga. Ito po yung namumunga doon. 12. May pinanganak ng January hanggang December ang makakaunawa po nito. At ang dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa. Sa mga kapatid na Kapampangan sa Ilocano, ang dahon po ay bulong. Siguro sa mga Tagalog po, hindi na po mahirap unawain ang bulong. Ibulong mo sa kanya. Parang ganun po. Kaya yung kanya pong ipapaunawa, ipapaliwanag at ibabayo, nandun yung punong kahoy ng buhay. Sapagkat yun ang magbibigay ilaw liwanag sa mga tao. Mga minamahal na kapatid, mga kababayang nakikinig. Napakahalaga po na maunawaan natin ito sapagkat napapanahon
Dahil inihayag po ng tinig ng Diyos po sa tala kung papaano pong maunawaan lahat ng mga salitang iniwan ng Diyos. Nakalimitan, inaakala ng marami na ito raw pong Biblia ay mali. Kulang. Pero ang katotohanan mga kapatid, hindi kailanman maaari magkamali ang Diyos. Tao pwede pa. Dahil kung gagamitin po natin yung sarili nating pangunawa, sasabihin natin ang Biblia mali. Pero kung kukunin natin yung unawang mula sa Diyos at sa pamagitan ng kanyang turo, perfect ang Biblia. Dahil ang totoo mga kapatid, ito yung masakit. Binabanggit dito ng ating Panginoon na magsusugo siya na magtuturo. Marami nang nagturo, hindi pa sigurado na siya nga yung inutusan ng Panginoon. Nakialam sila. Kahit masakit man po, pero yun ang sinasabi ng ating Panginoon dito po sa aklat ng Juan. Kabanata po ay 10 yata, hindi ako magkamali. Nang lahat ng nauna sa akin nagsiparito. Kabanata 10, talataan po ng 8. Ang sabi po dito ay ganito. Kabiyayang hapon mga kapatid. Ang akin po sasabihin na hindi ko mula sa akin, mula po sa akin narinig, nakita, mawawasa mula sa ulo ng tinig ng Diyos, Diyos ang Baba. Ganito po ang ating mababasa sa panulat po ni Juan sa Kabanata 10, sa talataan po ng 8. Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan, datapwat hindi sila dininig ng mga tupa. Masakit po, pero ito yung katotohanan. Lahat daw ng nauna na nagsiparito, na nauna sa ating Panginoong Jesucristo, ay mga magnanakaw at tulisan. Bakit po ganun kapatid? Una, nangako ang ating Panginoon na siya'y muling babalik. Hindi pa nahintay ng tao kung nagbalik na nga ba ang ating Panginoon Kristo. Tanungin niyo po ang mga mangaral. Ang sasagot sa inyo nasa langit at hindi pa bumababa. Kasi nga, ang Biblia mga kapatid, basahin mo. Ngayon, basa mo, malapit nang dumating ang Panginoon. Subukan mong itiklop. Paraanin mo ang 10 taon. Basahin mo, malapit nang dumating ang Panginoon. Tiklop ulit. Paraanin mo 100 taon. Basahin mo, malapit nang dumating ang Panginoon. Mula po nung sulatin ang Biblia, ang nakasulat ito'y malapit na. Hanggang ngayon, malapit pa rin at hindi pa naunawaan. Kahit ang ginawa ng tao, nakialam, pinaunawa ang kanilang salita na hindi po naman sila yung tunay na may karapatan. Samantalang ang ating Panginoon Kristo mismo ang nagsabi, magsusuko ako na magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay. Diferensya, hindi pa po dumating ayon sa kanila, ay nagsipagturo na sila. Masakit ang gapin ang katotohanan mga kapatid. Pero dapat nating gisingin ang ating sarili. Dapat nating tanggapin ang buong katotohanan. Kaysa sa marami po tayong iniligaw na tao. Balang araw, yan din po ang sisinginin sa bawat isa. Dahil nalalapit na po ang panahon. Walang tuhod na hindi luluhod at walang dila na di magsusulit sa harapan ng hukuman ni Kristo. Mga minamahal na kapatid, tinatapat po namin kayo. Mula sa gabay ng tinig ng Diyos buha sa tala, ang aking sasabihin ay hindi nagmula sa akin. Mula po ito sa aking narinig, nakita at nabasa, mula po sa kanyang gabay. Kung kaya't ang mga hiwaga at kalihiman, ito yung binabanggit ulit dito po, yung sinabi ni Pablo, na yun ang magpapahayag ng kanyang hiwaga, yung kanyang isusugo, na ang tawag po niya ay Espiritu Santo. Kung kaya't dumating na po ang takdang panahon, mga minamahal na kapatid, upang maihayag ang buong katotohanan. Sapagkat nung dumating po ang tinig ng Diyos po sa tala, taong 1998 noon, na ako mismo na abang lingkod po ninyo ay hindi ko pinaniniwalaan ito sa loob ng mahigit 3 taon. Pero nung magising po ako isang araw, totoo na pala itong narinig ko. Kaya mula po noon, nautusan ako para ipunin ang lahat ng kapatid dito po sa Barangay San Juan Limata, Tarlac City, Philippines. Dahil dito po talaga magsisimula. Kung kaya't inaawit na po nila ng bayan ng Tarlac ay luklukan ng mga taong banal. Mga minamahal na kapatid, subukan niyo pong pagmasdan ang mga paikot natin. Magkaroon po ng malakas na sigwada. Subukan niyo pansinin ang Tarlac. Malakas ang bagyo, Nueva Ecija, Pangasinan, Pampanga, Ilocos. Tingnan niyo ang Tarlac.
Bakit? Kapagkat natutupad na po yung usapan ni Abraham at ng Panginoon ng kapanahunan po na bago lusawin ang Sodom at Gomorra, tinanong ni Abraham ang Diyos kung sakali ba na mayroon 50 banal, parurusan mo ang bayan. Ang sabi po ng Diyos ay hindi ko parusahan. Mababasa po natin sa aklat po ng Genesis, kabanata po ay 11 yata. Anong sitas yung kapatid? Pakibasa. Kaya nung nag-usap si Abraham at saka ang ating Panginoong Diyos. 18:22 kapatid. Pwede ito yung ano yan. Hanggang 32. 18:22 mababa. Panginoon. 18:23 hanggang Kabanata 11 ano? Kabanata 23 hanggang 1823 hanggang ano to, mahaba. 33. hanggang 30. Ito. Mahaba Kaya yan. yung hapon ko sa inyong lahat mga kapatid. Ang aking sasabihin din nagbumulat sa akin. Mula sa aking narinig, nakita at mabasahin mula sa gabay ng tinig ng Diyos bukas sa sala. Ganito po ang nakasulat ko sa Genesis Kabanata 18, talata 23 hanggang 30. Ganito po ang nakasulat ko. At lumapit si Abraham at nagsabi, ang mga banal ay inyong lilipulin kasama ng mga masama. Kung sakaling may 50 banal sa loob ng bayan, lilipulin mo ba at di mo patatawarin ang dakong yaon? Alang-alang sa 50 banal nasa loob niyaon. Malayo nawa sa inyo ang paggawa ng ganito na mga banal ay inyong patayin kasamang masama. Ano pat ang banal ay masama? Malayo nawa ito sa iyo. Di ba gagawa ng matuwid ang hukom ng buong lupa? At sinabi ng Panginoon, kung makasumpong ako sa kaduma ng 50 banal sa loob ng bayan, papatawarin ko ang buong taong yaon alang-alang sa kanila. At sumagot si Abraham at nagsabi, narito, ngayon nangahas akong magsalita sa Panginoon. Akong alabok o abo lamang. Kung sakaling magkukulang ng 50 banal, lilipulin mo ba dahil sa limang kulang ang buong bayan? At sinabi niya, hindi ko lilipulin kung makasumpong ako roon ng 45. At siya'y muling magsalita pa sa kanya at nagsabi, marahil ay may makasumpong 40. At sinabi niya, hindi ko gagawin alang-alang sa 40. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon at ako'y magsasalita kung sakaling may masusumpungan doon 30. At sinabi niya, hindi ko gagawin kung makakasumpong ako roon ng 30. At kanyang sinabi, narito ngayon ako'y nangahas na magsalita sa Panginoon. Kung sakaling may makasumpungan doon na 20, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 20. At sinabi niya, huwag magalit ang Panginoon. At nagsalita lamang sa akong minsan. Kung sakaling may masusumpungan doon 10, at sinabi niya, hindi ko lilipulin alang-alang sa 10. At ang Panginoon ay nagpatuloy pagkatapos na mag-usap kay Abraham, at si Abraham ay nagbalik sa kanyang dako. So ganun po mga kapatid, ganito ang nangyayari po sa atin ngayon, na nung nag-usap nga ang ating Abraham, ang ating amang Abraham at ang ating Panginoon, ay tinanong mismo ng Panginoon, o tinanong mismo ni Abraham ang Panginoon, na kung sakaling sa isang lugar o sa isang bayan ay masumpungan ang 50 banal, ay hindi po parurusahan hanggang sa umabot po sila 10, na kung mayroong 10 banal ay hindi parurusahan. Mapalad po ang Tarlac, ang bayan po ng Tarlac, sapagkat mula po nang dumating ang tinig ng Diyos buhat sa tala, noon po rin nila inumpisahan na gumawa ng isang awitin na ang pamagat po ay awit ng Tarlac, at inaawit nila ng bayan ng Tarlac ay luklukan ng mga taong banal.
na ito po yung nagkaroon po ng katuparan nung nagkaroon na po ng pagtuturo mula po dito sa gabay ng tinig ng Diyos po sa tala, at nangyari po yan dito sa Mata, sapagkat dito po mismo dumating ang tinig ng Diyos po sa tala, at dito rin po nag-aral at nagturo ang tinig po ng Diyos. Ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na yung sinasabi ni Pablo na makapagpapahayag ng kanyang hiwaga, dito po nabuksan lahat-lahat. Kung kahit makapagtataka mga kapatid, na ang bayan po ng Tarlac, laging nalilihis ito sa matitinding sigwada. At hindi lang po ngayon, marami pang mga taon hanggang sa magpatuloy na yan, hanggang sa maganap po ng bansang Pilipinas, dito mismo lilitaw ang mag-ahari, yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Tatalakayin din po natin yan sa mga susunod pong pagtalakay upang makilala na po ng buong mundo na yung tagapagturo na sinasabi po ng ating Panginoon Kristo na siya po ang makapagbubukas, na tinalakay din po natin nakaraan na sino man sa langit o sa ibabaw ng lupa na walang makapagbukas ng aklat o makatingin man, kundi ang isang Leon sa angkan ni Huda, ang ugat ni David, ang siyang nagtagumpay upang magbukas ng aklat at ng 7 tatak nito. Mga minamahal na kapatid, napakarami po na dapat maunawaan ng tao. Dapat nga lang masyado tayong nahumaling sa aral din ng ating kapwa-tao. Kalimitan sa mga nangyayari po, lalo pag nagbukas ka ng usapan patungkol po sa Biblia, may tatanong ng mga tao, anong religion mo, brother? Anong religion mo, kapatid? Bakit religion po ba ang kailangan? Hindi po kailangan ng religion. Ang kailangan natin, relasyon sa Diyos. Hindi religion. Dahil kailangan maunawaan natin na meron pong isinugo ang Diyos na siya lang magtuturo. Ngayon kung hindi pa yun ang dumating, ang turo na alam mo, hindi turo ng Diyos. Turo yan ng tao. Pinag-aralan niya sa paaralan. Hindi naman po sinabi ng Diyos na mag-aral kayo sa paaralan at yun ang iaral ninyo. Minsan nakapagtataka po kahit ang ating gobyerno. Ano ang uri ka ng gobyerno? Lahat po ng nanungkulan, binapatong ang kamay, kalinsabay ng kanilang panunumpa sa kanilang tungkulin. Pero ang totoo mga kapatid, hindi nila naunawaan kung anong nilalaman ito. Alin sa gobyerno, hindi hango dito ang mga ginawa. Kagaya po ng bansang Pilipinas, ito po ang tinatawag na bansa natin ay ang tawag nito yung demokrasya ang bansa. Ano po? Isipin mo, demokrasya itong bansa natin. Kahit sino pa pong nanungkulan dyan nanunumpaan. Pero alalahanin po natin, ang lahat po, bago gumawa ng isang batas, meron po tayong preambulo. Kasi sinasabi dyan sa Kongreso, na bago sila gumawa ng batas ay kinakailangan at hinihiling nila ang kapahintulutan ng buong mapagkalinga. Pagkatapos, nung mapahintulutan sila ng buong mapagkalinga, sila mismo nagpahintulot na mag-aral ang tao magturo ng Biblia. Anong karapatan mo para pahintulutan? Samantalang ikaw mismo, kumihiram dyan. Pagkatapos ikaw mismo magsasabi, sige mag-aral ka yan. Mga kapatid, tanging Diyos lang po ang makapagpapaunawa nito. Hindi sa pamagitan po ng simbahan. Kaya nga napakahalaga mga kapatid, inuulit po namin, sana po ipagpapatuloy natin ang ating pong pagsubaybay. Kung tutuusin, hindi po dapat banggitin po ito, pero kailangan lang po, hindi para po saktan ang tao, hindi po, para gisingin ang bawat isa sa isang katotohanan na mayroon pong isinugo ang Diyos na siya pong makapagliligtas ng tao. Marami pong nagsabi, yung aming reliyon kaligtasan, namatay yung founder, naligtas ba? Ang tunay na kaligtasan, hindi po kagaya ng iniisip ng tao. Sabi nila, ligtas daw aakyat sa langit. Ewan ko, subukan po nyo i-text yung mga cellphone number. Kung meron na kayo nahintay na nanggaling sa langit, na nagsabing buhay siya, ihinto ko nang magpaliwanag sa YouTube. Yung sisiguraduhin ko sa inyo, wala pa kahit isa. Dahil hindi po naunawaan ng tao ang nakasaad dito. Tanging isa lang po ang magtuturo nito. Kaya lang po namin natabanggit sa inyo ito, natatalakay, dahil pinaunawa po sa amin. Pero ang pinagmulan po nito iisa. Kung sino yung tumanggap ng tala sa umaga, yun po ang nakapagbukas at nakapagpahayag ng kagliman nito. Yun po ang binabanggit ng ating Panginoon Kristo sa kanyang santong banyo. Sa mga susunod po nating pagtalakay mga kapatid, tatalakayin din po natin yan. At sana po, inuulit ko po, sana hindi po ito yung huli na ating pong pagtalakay o pagpakinig sa ating programa, bagkus ipagpatuloy po ninyo. Marami pa pong hiwaga ang mabubuksan mula po sa gabay ng tinig ng Diyos mo sa tala, isang mabiyayang hapon po sa ating lahat mga kapatid.